Paano nga ba nangyari na ang mahiwagang palaruan na dating puno ng kasiyahan ay biglang nawala ng kulay at tila naging malungkot na alaala na lamang? Sa gitna ng barangay, ang maliit na playground ay laging masigla at masaya kapag sumasapit ang makulay na hapon kasama ang tawanan. Nasa tabi ito ng covered court, barangay hall, waiting shed, tindahan, at basketball court sa bawat masayang araw ng barangay. Habang nagkukwentuhan ang matatanda sa tindahan, ang mga bata ay tumatakbo at tumatawa sa palaruan tuwing hapon. Ang isa sa mga batang madalas na naglalaro sa palaruan ay si Leah. Siya ang laging unang dumarating, dala ang pink na bag at malaking ngiti araw-araw. Kasama niya sina Ben at Maya na laging handang tumawa at maglaro ng maghapon kahit simpleng laro lamang ang ginagawa nila. Sa gilid may mga batang naglalaro ng tumbang preso gamit ang lata at lumang tsinelas. Sa waiting shed, ang ilan ay naghahabulan sa mataya-taya habang nagtatawanan ng malakas kasama ang kanilang kaibigan. Malapit sa puno, may magkakaibigang nakaupo at abalang naglalaro ng pogs at text habang nagkukulitan. Ang iba ay salitan sa swing, slide, at seesaw, kaya walang batang hindi nakakapaglaro at naiiwan. Tuwing hapon, ang buong barangay ay parang piyesta dahil sa tawanan, sigawan at mga laro. Ang pader ay may pintang hayop, bulaklak, araw, ulap at malaking bahaghari na nagbibigay ng saya sa lahat. Sabi ng mga bata, ang laro ay mas masaya kapag lahat ay kasali at masayang naglalaro ng magkakasama. Pero minsan, may tampuhan din dahil may batang ayaw magpatalo sa mga laro at hindi marunong magbigayan. May nangaagaw ng text, may nandadaya, at may hindi marunong maghintay ng pagkakataon ng iba sa laro. Minsan, may batang naiiwan dahil ang iba ay gusto na sariling grupo lamang ang kanilang kalaro at kasama. Napapansin niyon ni Leah, ngunit nahihiya siyang magsalita kapag may batang nandadaya o naaapi ng iba nilang kalaro. Lumipas ang mga buwan at ang dating maingay na palaruan ay unti-unting tumahimik dahil mas kaunti na ang mga batang naglalaro sa labas. Ang ibang bata ay mas pinili na lamang ang paglalaro ng cellphone sa kanilang bahay kaysa makipaglaro sa labas kasama ang kanilang mga kaibigan. Ang mataya-taya ay napalitan ng mga video na pinapanood nila sa kanilang cellphone at ang habulan ay naging malayong alaala na lamang. Ang pogs at text na isa sa kanilang libangan kapag naglalaro ay naiwan na lamang sa isang kahon at natabunan ng alikabok sa kanilang bahay. Dumadaan si Leah minsan at nakikitang malungkot ang dati nilang masayang tambayan na ngayon ay tahimik na lamang. Napansin niyang ang pulang slide ay naging maputla, na parang matagal nang hindi napapansin at nalalaruan ng mga bata. Ang swing ay bahagyang gumagalaw kahit wala ng batang naglalaro, na parang hinahanap nito ang dating masasayang tawanan. Ang pader na may bahaghari ay unti-unting kumupas na halos hindi na ito makita dahil sa alikabok. Sa una, ang akala ni Leah ay ulan, araw at panahon lamang ang dahilan ng unti-unting pagkupas ng mga kulay. Isang hapon, may batang naglaro ng mag-isa, ngunit umalis din ito kaagad dahil wala siyang makasama sa paglalaro. Mas tumahimik ang paligid at pati ang tindahan ay tila nawala ng dating sigla at tila binalot ng katahimikan ng lugar. Sa basketball court, nakatambay ang bola, ngunit wala ng batang nag-aaya at nagsasama-sama upang maglaro. Tuwing sumasapit ang gabi, parang may malungkot at malamig na hangin na dumaraan sa lumang palaruan. Isang umaga, napahinto ang mga tao nang makita nilang naging kulay abo ang dating makulay na palaruan. Ang slide ay maputla, ang seesaw ay tahimik, at ang swing ay tila wala ng sigla kumpara noon. Pati ang mga pintang hayop, bulaklak, araw, ulap
at bahaghari ay tuluyang nawala ng dating sigla at kulay. Nagtipon ng mga kapitbahay at nagtaka kung paano nangyari na biglang naging kulay abo ang lahat sa isang gabi lamang. May nagsabing pintura lang ang kulang, pero alam ni Leah na mas malalim pa ang dahilan kung bakit nangyari iyon. Hinawakan ni Leah ang slide at bigla niyang naramdaman ang malamig na pakiramdam sa bakal na parang malungkot ito. Lumapit sina Ben at Maya, parehong nagtataka kung bakit tila nalulungkot ang palaruan na dati nilang paboritong tambayan. Nang gabing iyon, bumalik ang tatlo malapit sa covered court ng tahimik upang alamin ang tunay na dahilan. May narinig silang mahinang bulong mula sa kulay abong slide, kaya dahan-dahan silang lumapit upang tignan ito. Biglang kumislap ang pader at lumitaw ang mga lumang alaala ng masayang palaruan na dati nilang pinaglalaruan araw-araw. Nakita nila sa pader ang dating tawanan, takbuhan, palitan ng text at tumbang preso na dati nilang nilalaro. Pagkatapos, narinig nila ang malumanay na tinig ng palaruan mula sa buong paligid na tila may gusto itong sabihin sa kanila. Hindi lang ako nangungupas dahil wala nang batang naglalaro. Bulong nang malungkot na palaruan sa kanila. Nangungupas ako dahil nakakalimutan na ninyo ang magsaya at magkulitan ng magkakasama, sabi nito sa kanila. Biglang lumitaw ang alaala ng nakaraan kung saan may isang batang naiiwan habang masayang naglalaro ang iba. Sumunod, nakita nila ang mga batang nandadaya sa laro at nag-aagawan ng pogs at text noon. Naluha si Leah dahil minsan nanahimik lamang siya kahit nakikita niyang may batang nandadaya sa laro. Sabi ni Maya, hindi pala sapat na bumalik lang tayo sa paglalaro kung wala namang tunay na pagkakaibigan. Kailangan ding bumalik ang respeto, samahan at mabuting pakikisama sa bawat isa, dagdag pa ni Ben. Unti-unting kumislap ang maliit na bahagi ng pader na para itong muling nabuhayan ng pag-asa. Nangako ang tatlo na hihingi sila ng tulong sa buong barangay kinabukasan upang maibalik ang saya ng lahat sa kanilang lugar. Kinabukasan, ibinahagi ni Maya sa mga bata ang kakaibang bulong na narinig nilang tatlo noong nakaraang gabi. May ilan ang nahiya dahil naalala nilang minsan silang nandaya, ng agaw at hindi nagpasali ng ibang bata sa kanilang paglalaro. Pagkatapos magkwento ng mga bata sa kanilang magulang, ay nagtulungan ng mga ito ang SK at barangay volunteers para tumulong sa paglilinis. Una nilang winalis ang mga dahon, basura at alikabok mula sa playground hanggang sa waiting shed ng sama-sama. Inayos nila ang sirang upuan, lumang swing, maluwag na siso at maduming pader upang maging maayos muli ito. May mga batang nagdala ng text, pogs, lata, tsinelas, bola at tubig upang muling magsaya sa playground ng magkakasama. Hindi lang gamit ang dala nila, kundi pangakong maglalaro ng patas at masaya kasama ang lahat ng bata. Pininturahan nilang muli ang slide ng pula, dilaw, asul at luntiang kulay upang maging mukhang makulay at masaya muli ito. Sa pader, muli nilang iginuhit ang mga hayop, bulaklak, araw, ulap at makulay na bahaghari para sa lahat. Habang nagpipinta, humingi ng tawad ang ilang bata sa mga batang nasaktan nila at muling bumalik ang kanilang pagkakaibigan. Isinali nila ang batang madalas naiiwan at ngumiti ito ng buong saya habang nakikipaglaro na sa kanilang lahat. Nagsimula silang maglaro ng tumbang preso at ngayon ay wala nang dayaan dahil pantay-pantay na ang lahat. Sa mataya-taya, nagkasundo silang walang iiwan at lahat ay bibigyan ng pantay na pagkakataong makalaro ng masaya. Sa pogs at text, natuto silang tumanggap ng pagkatalo nang hindi nagagalit at patuloy na naglaro ng magkakasama. Unti-unting bumalik ang kulay ng palaruan habang nagsasaya sila at natutuhan na rin nila na irespeto ang bawat isa. Ang slide ay muling kuminang at ang swing ay muling umugoy sa hangin habang masayang naglalaro ang lahat.
Hindi lang muling naging malinis at makulay ang palaruan at pader, kundi bumalik din ang pagkakaisa at saya sa buong barangay. Nang gabing iyon, bumulong ang palaruan at sinabing, "Salamat at ibinalik ninyo ang tunay kong kulay at ang dating saya ng palaruan." Hindi lang laro ang nagpapakulay sa lugar, kundi ang respeto, samahan at mabuting pakikisama sa bawat isa. Wakas ng kwento.